ang kanyang dakila at mapagpalang salita. Tayo po'y manalangin, minamahal, sa oras na ito. Dakila't mapagpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silaw ng langit, ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above and every other name. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. There is Jesus. Hallelujah. Leading prayer for beloved, honorable Pastor. Lord, anoint Thy words. There is Jesus. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus. Sama-sama namin sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyong pag-aalilangan, demons of doubts and unbelief, cast out right now and bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ating mahal na Panginoon at luwalatiin po, minamahal ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give them all honor and respect. Our dearly beloved, normal pastor, beloved Evangelist Will Distrado Almeida, beloved assistant pastor, our beloved children, whole blessed Almeida family, minamahal, at sa inyo pong lahat, sa lahat po ng aking minamahal na mga kababayan, mga minamahal na mga Pilipino sa buong Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, minamahal, sa lahat po ng aking beloved mga minamahal Muslim brothers, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, mga minamahal, ay magandang gabi po sa inyo pong lahat. At sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran in abroad, sa mga kapatiran po natin, mga minamahal ko, ng mga OFW, mga minamahal na patuloy pong nagpapagal para sa kanilang pamilya at ganoon din naman, mga minamahal ay makatulong sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo. Amen. Sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig, mga minamahal ko ng mundo na patuloy pong sumusubaybay, tumaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon ay sumagana po, minamahal, sa ating pong lahat. At sa oras nito, ating pong ihanda ating pong mga ballpen. Handa po natin ang ating pong mga papel, minamahal, at pag-aralan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon sa pagkain ng ating mga kaluluwa. And let's talk about the topic, the benefits of wisdom. The benefits of wisdom. Ang benepisyo, mga minamahal ko, ng karunungan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Alam po ninyo, mga minamahal, ang karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon, ang kaalaman at pangunawang espiritual na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay napakahalaga, mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon. Bakit ko po nasabi na ang karunungan, ang kaalaman, mga minamahal na espiritual na galing sa mahal na Panginoon ay mahalaga? Sapagat ito po, mga minamahal ko, ang magpapaunawa sa atin, mga minamahal, ng buong katotohanan. Upang hindi po tayo madaya, mga minamahal, ng maling mga aral, hindi tayo madaya ng maling mga turo, mga minamahal, na siyang ikakapahamak ng ating mga kaluluwa. Sapagat sabi ng Biblia, my people are destroyed because of lack of knowledge, because of lack of wisdom, because they rejected wisdom, they rejected knowledge. Kanila pong tinanggihan, mga minamahal ko, ang karunungan. Kanila pong tinanggihan ang kaalaman. That's why, mga minamahal, sila po'y humantong sa pagkawasak. Ito po yung mga unang mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Because of their lack of wisdom, dahil po sa kanilang kakulangan ng karunungan, dahil po sa kanilang kakulangan ng kaalaman, sila po'y humantong sa pagkawasak. Siyempre, mga minamahal, ang karunungan ay hinahanap po yan. Mga minamahal, hinahanap ang karunungan, hinahanap ang kaalaman. At ang sabi ng Biblia, kapag hanapin mo ang karunungan, hanapin mo ang kaalaman, hanapin mo ang Panginoon, hanapin mo ang kaharian ng Panginoon, masusumpungan mo ang karunungan at kaalaman na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aklat po ng Santiago, ang kabanatay 1, ang talata ay 5, itinuturo sa atin, ang sabi po rito, if any man of you lack of wisdom, let him ask, mga minamahal of God. Ang sino man sa inyo ang walang karunungan o kulang ng karunungan, mga minamahal, sapagkat wala pong tao na walang karunungan. May mga tao na may karunungan, pero ang kanilang karunungan ay hindi pa po sapat. Mga minamahal, may mga taong
mga minamahal, mga pantas, may mga taong marurunong, may mga taong matatalino, mga minamahal sa ating mundo na ginagalawan, pero sila ay mga pantas at matatalino lamang sa makamundong karunungan. Ngunit ang sabi ng Biblia, iba ang karunungan ng ating Panginoon at iba ang mga minamahal makamundong karunungan, makasanlibutang karunungan. Iba po yung worldly wisdom sa godly wisdom. Yung worldly wisdom, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, it is foolish unto the Lord. Amen. Sabi ng banal na Biblia, foolishness unto the Lord, yung mga worldly wisdom, yung karunungan ng kasanlibutan, ito po ay kamangmangan lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, ang kamangmangan ng Panginoon, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal ko, ay karunungan na po ito ng tao. Amen. Hindi kayang pantayan ng karunungan ng tao ang karunungan ng Diyos. Amen. Sapagkat ang karunungan ng tao ay may limitasyon. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay walang hangganan. Kaya hindi po mapapantayan ng karunungan ng tao ang karunungan na galing sa Diyos. Kaya kung taglay mo ang karunungan na galing sa Panginoon, ikaw ay mas marunong pa sa sinumang marunong sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang karunungan ay yung taglay ay karunungan na galing sa Diyos. At ang karunungan na galing sa Panginoon ay hindi po ito pang lupa lang. Ito'y pang langit. Ito'y mga minamal panghabang panahon. Ang karunungan ay yung tataglayin kapag taglay mo ang karunungan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, itong karunungan ng tao na pinagsusumikapan ng maraming mga tao, hindi po masama na tayo po'y maging marunong dito sa ibabaw ng lupa. Ngunit mas mainam na kung tayo po'y marunong at taglay po natin ang karunungan ng makamundong karunungan, ay maging taglay din po natin, mga minamahal, ang karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon. Sapagat, mga minamahal, ang karunungan ng mundong ito ay maaaring tayo po ay iligaw. Ang karunungan ng mundong ito ay maaaring ilayo tayo sa ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ang karunungan ng sanlibutan ito ay posibleng gamitin at maaaring gamitin ng kaaway upang mga minamal madaya tayo at malinlang sa tamang paniniwala patungkol sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay minsan kinakasangkapan ng kaaway upang pihitin ang ating pong paniniwala, mga minamahal, sa kasinungalingan. Pihitin ang ating paniniwala, mga minamahal, sa mga bagay na kasinungalingan. Kagaya po, mga minamahal ko, ng theory ni Charles Darwin. Si Charles Darwin, mga minamahal, isang matalinong tao. Ngunit kanya pong itinuturo, mga minamahal, ayon po sa kanyang teorya, amen, na wala pong creator, mga minamahal, ang ibabaw ng lupa. Pilit niyang itinuturo, mga minamahal, ayon sa kanyang theory, mga minamahal, na ang bagay na nakikita natin dito sa ibabaw ng lupa ay likha lang ng isang pagsabog, mga minamahal. Amen? Bigla lang lumitaw ang isda, bigla lang lumitaw ang puno, bigla lang lumitaw ang mga hayop sa kagubatan, ng mga ibon sa parang, mga minamahal, mga isda sa karagatan, bigla lang lumitaw ang kabundukan, ang mga puno, mga minamahal. Lahat ng bagay na ating nakikita ay nagmula lamang po, mga minamahal, sa isang pagsabog. So ibig sabihin, mga minamahal, ito po ay taliwas sa turo ng mahal na Panginoon na pilit niyang iginigiit at gustong ipaniwala sa maraming mga tao na walang manlilikha, na sadyang, mga minamahal, bigla na lamang pong lumitaw ang mga bagay na ito na ating nakikita sa magitan po, mga minamahal ko, ng isang pagsabog. So ating pong, mga minamahal, ipinapaunawa na minsan ang karunungan ng sanlibutang ito ay ginagamit ng kaaway para linlangin ng mga tao, mga minamahal, at akayin ang tao, mga minamahal, sa isang paniniwala na punong-puno, minamahal ko, ng kasinungalingan. Kaya tayo pong mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, every time we pray, every time na tayo po ay mga minamahal nagmimeditate, tayo po ay dumadalangin sa mahal na Panginoon, nandiyan po yung ating mga taimtim na mga pananalangin na i-open ng Diyos ang ating isip at ang ating puso, mga minamahal, at pagkalooban tayo ng Panginoon ng sapat na karunungan. Ipagkaloob sa atin ng Panginoon ang sapat na kaalaman. Ipagkaloob sa atin ng Diyos ang sapat na pangunawang spiritual. What is the purpose? Para hindi tayo ma-deceive. Amen? Hindi tayo madaya, hindi tayo malinlang,
hindi tayo maakay sa maling paniniwala, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, napakahalaga ng Kristiyano ay palaging mapuspos at mapuno ng presensya ng ating mahal na Panginoon, ng banal na Espiritu ng Diyos. Why? Because Holy Spirit shall teach us to the whole truth. Only Holy Spirit ang magtuturo sa atin ng buong-buong katotohanan. Kapag ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa atin, hindi tayo madadaya, hindi tayo malilinlang, hindi tayo maliligaw. Kapag ang banal na Espiritu ang siyang magturo, ang banal na Espiritu ang siyang magpaunawa sa atin, mga minamahal. Kaya napakahalaga na tayo po ay, mga minamahal, maging mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maging maninga sa paglilingkod sa Diyos. Gumanap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Taglayin natin ang malinis na puso. Sapagkat kung malinis ang ating puso, palagi tayong pananahanan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng wisdom, mga minamahal. Ano pong sabi ng Biblia? From the book of James chapter 1 verse 5, kaya hindi po basahin natin ang talatang ito, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos. Kanino tayo hihingi ng karunungan? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero siyempre, mga minamahal, kailangan nag-aaral din tayo, mga minamahal, sapagkat ang karunungan ay hindi po ito kusang darating. Minamahal, ito po ay ibibigay ng ating mahal na Panginoon kapag makita po ang ating pagsusumikap. So kailangan po'y nagsasaliksik din po tayo. Kailangan nag-aaral din po tayo. Kailangan nakikinig din po tayo. Mga minamahal sa ating mga minamahal na mga ngaral. Kaya nga meron tayong mga minamahal preaching portion, mga minamahal panahon ng pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At patuloy nating hinihikayat ang lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na maging sensitibo, amen, sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lang nakakalungkot, mga minamahal, sa panahon ng ating mga gawain, may mga kapatiran tayo na instead na fumocus sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, cellphone ang hinahawakan. Habang nangangaral, ang iba ay nag-FB. Habang nangangaral, ang iba ay nag-YouTube. Habang nangangaral, ang iba'y naglalaro, mga minamahal ko, ng ML. Imagine ha, mga minamahal, preaching time, may mga kapatiran tayo, mga minamahal, dahil hindi sila interesado sa pakikinig. Kaya makita mo, as long, mga minamahal, kapag ikaw ay kulang ng interes sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, babagal ang inyong mga minamahal, ang inyong paglagong espiritual. Ito po ay babagal. Amen? Ay napakahalaga po na tayo po'y mag-aral at makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. So, napakahalaga na tayo po'y maging attentive, maging sincero tayo sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi rito, kung kulang o sino man sa inyo ang kulang ng karunungan, mga minamahal, ay humingi siya sa Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay, mga minamahal ko, sa Kanya. Amen. Ang ating mahal na Panginoon, siya ang Diyos na pinagbubukalan ng karunungan. Siya ang Diyos na pinagbubukalan ng kaalaman. Siya ang nagbibigay, mga minamahal, ng karunungan at nagbibigay ng sagana sa lahat, mga minamahal. At siya ang Diyos na hindi nanunumbat. Kapag humingi ka sa mahal na Panginoon ng material, humingi ka sa Panginoon ng financial, humingi ka ng kahit ano sa ating mahal na Panginoon, kapag ito'y ibigay ng Diyos, hindi po siya nanunumbat. Kapag humingi ka ng karunungan, hindi siya nanunumbat. Sabi ng Biblia, ito'y ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ayon sa iyong pangangailangan. Ang sabi po rito, godly wisdom replace pride, mga minamahal, with humility. Yung karunungang espiritual, mga minamahal, pinapalitan po sa magitan ng karunungang espiritual, sapagkat kapag ikaw ay pantas na sa salita ng Panginoon, ikaw ay may alam na sa salita ng ating mahal na Panginoon, yung karunungang espiritual, godly wisdom na nasa iyo, mga minamahal, papalitan niya po yung pride mo ng pagpapakumbaba. Ganon din naman po, mga minamahal, yung self-reliance with dependent, mga minamahal, to God. Amen? Yung self-reliance, yung masyado kang tiwala sa sarili mo. Dahil ganon ang tao eh. Kapag wala ka sa mahal na Panginoon, punong-puno ka ng pride. Amen? Ngayon, kapag may karunungan ka na, syempre, hindi mo alam na ang pride ay ikakapahamak mo. Hindi mo alam na ang pagmamataas, mga minamahal, ay hantong sa pagkawasak.
Hindi mo alam na ang pagmamayabang, ang pagmamapuri, mga minamahal, ay ikakapahamak mo. Ngunit nung naglingkod ka na sa ating mahal na Panginoon, narinig mo ang pangangaral ng ating kagalang-galang na pastor, narinig mo ang pangangaral ng mga ordained preachers, narinig mo ang pangangaral ng mga preacher, itinuturo mga minamahal ng mga mangaral na huwag magmataas, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa ng mahal na Panginoon. Kapag ang salita ng mahal na Panginoon ay rumirip na sa puso mo, kapag ang salita ng Panginoon ay rumirip na sa isip mo, sa puso mo, mga minamahal, amen, yung pride, sabi pa nga mga minamahal, yung godly wisdom, replace mga minamahal pride with humility. Papalitan po yung pride na nasa puso mo, mga minamahal ng pagpapakumbaba. Marunong ka ng mga minamahal tumanggap ng pagkakamali. That is humility. Yung marunong kang tumanggap ng pagkakamali, that is humility. Marunong kang tumanggap ng pagtuturo, marunong kang tumanggap ng pagsaway. Hindi ka gaya dati-rati. Kapag sinasaway ka, pag tinuturuan ka, mga minamahal, ay talagang ayaw mong tumanggap ng turo dahil para sa sarili mo, mga minamahal, insakto ka na, tama ka na. Pero ang sabi ng banal na Biblia, napakahalaga, mga minamahal ko, na matuto tayong tumanggap ng mga pagtuturo at pagsaway. Matuto tayong magpakumbaba. Sapagkat mga minamahal, godly wisdom replace pride with humility. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Yung self-reliance na nasa iyo, tuturuan ka ng mahal na Panginoon na magtiwala ka sa Kanya, sapagkat nung wala pa po tayo sa mahal na Panginoon, punong-puno tayo ng pagtitiwala sa ating mga sarili, sa ating sariling kapamaraanan, sa ating sariling ideya, sa ating sariling mga diskarte, mga minamahal. Ngunit nang nakilala na natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang pagtitiwala natin ay atin nang ibinigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng Biblia, kung kulang tayo ng karunungan, wala tayong ibang gagawin kundi humingi ng karunungan at kaalaman sa ating mahal na Panginoon. Para po sa ating minamahal na mga kapatid ng mga baguhan, mga minamahal, patuloy lamang po tayong magsaliksik ng salita ng Diyos, makinig sa pangangaral ng ating minamahal na pangangaral, at ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng sapat na karunungan, kaalaman at pangunawang espiritual upang makapanatili tayong naglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Following verse, 2 Chronicles chapter 1 verse 7 after verse 12. Ang sabi ng Biblia sa verse 7, mga minamahal, ito po ay kwento patungkol po kay King Solomon, mga minamahal. Itong panahong ito ay bagong hari pa lang si King Solomon. Imagine, si King Solomon, 12 years old pa lang po, siya po ay naging hari na po ng bansa ng Israel. It means, his, mga minamahal, lack of experience regarding po, mga minamahal, sa pag-manage ng kingdom, si King Solomon ay wala pa pong sapat na karanasan, sapat na kaalaman, mga minamahal, sa pamamahala ng napakaraming lipi, napakaraming tao, mga minamahal ko, ng Israel. Hindi po ito daan-daan, libo-libo, napakaraming tao ng Israel, ng bansa ng Israel. At ito, mga minamahal kong, sa ganitong karaming tao, sabi ng Biblia, halos hindi mabilang ng mga tao, mga minamahal, kasing dami ng buhangin sa kadagatan, kasing dami ng bituin sa kalangitan, napakaraming tao, mga minamahal. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, wala pa pong sapat na karunungan at kaalaman si Haring Solomon, at nang siya po'y lumapit sa mahal na Panginoon at siya'y tinanong ng Diyos, sabi ng Panginoon, Solomon, humingi ka ng kahit ano at ating ibibigay. Basahin po natin ang Biblia. Sa verse 7, at ang aming pag-asa tungkol sa iyo ay matitibay. Yamang nalalaman kong papaanong kayo ay karamay. Amen. 1 Corinthians po, mga mina, o 2 Chronicles, 2 Chronicles chapter 1 verse 7. At ang sabi po rito, mga minamahal, ituloy po natin ang pagbasa. 2 Chronicles chapter 1 verse 7 after verse 12. Ito po'y panahon ni Haring Solomon nang siya po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon ng karunungan at kaalaman na galing sa Panginoon. Ang sabi rito, godly wisdom creates a fulfilling desire to seek and obey God. Amen? Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ng gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Solomon. At nagsabing sa kanya, itingin mo, hingiin mo kung ano ay ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon sa Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama. At ginawa mo kong hari na kahalili niya. Ngayon, o Panginoong Diyos, itatag mo ang iyong pangako
itinatag mo ang iyong pangako kay David at na aking ama, sapagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya ng alikabok sa lupa sa karamihan. So makita mo mga minamahal, there is a countless people, a countless person. Halos kasing dami ng alikabok sa lupa ng karamihan, halos hindi po mabilang. Sa verse 10, mga minamahal, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman. Yun po ang hiningi niya sa ating mahal na Panginoon. Siyempre nga naman, mga minamahal, in his young age, imagine, mga minamahal, siya po'y hahawak ng napakaraming tao na kasing dami ng alikabok, mga minamahal ko sa lupa. That is countless people, countless person, mga minamahal, in his young age, siya po ay napakabata pa, mga minamahal, hindi po niya alam kung paanong i-manage ang ganoon kadaming tao. Kaya hinid mga minamahal, wisdom na galing sa ating mahal na Panginoon. Ang kanyang hiningi, sabi rito, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas, pumasok sa harap ng bayang ito, sapagkat sinong makakahatol dito sa iyong bayan na totoong mga minamahal ko malaki. 11. At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumasa iyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan. Hindi po kayamanan ang hiningi ni Solomon, karunungan at kaalaman. Hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng pag-aari, hindi ka humingi ng karangalan, o buhay man ng mga napupuot sa iyo, humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman na saganang iyong sarili upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking mga minamahal iginawang hari, mga minamahal sa iyo. Amen? Para kay Haring Solomon. In verse 12, karunungan at kaalaman ay mabibigay sa iyo at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan, mga minamahal, at walang hari na una sa iyo o magkakaroon man ng ganyan o sino mang magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. So grabe pong favor ang ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ko kay Haring Solomon, nahipo ang puso ng ating mahal na Panginoon sapagkat hindi po materialistic, mga minamahal ko, si Haring Solomon. Amen? Kung iisipin mo, mga minamahal, kung ibang tao ang hihingian at kakausapin ng mahal na Panginoon at sasabihin, mga minamahal, humingi ka at lahat ng hihingin mo ay aking ibibigay. Amen. Siguro, mga minamahal, kung si King Solomon ay materialistic, ang hihingin niya ay kayamanan. Ang hihingin niya, mga minamahal ko, ay tagumpay laban sa kanyang kaaway. Ang kanyang hihingiin ay mahabang buhay. Ang kanyang hihingiin ay salapi. Ang kanyang hihingiin ay ginto. Ang kanyang hihingiin ay kayamanan. Ngunit si Haring Solomon ay hindi po materialistic. Nandun yung napakalalim na concern niya, mga minamahal ko, sa buong lipi, mga minamahal at bansa ng Israel, sapagkat nakikita niya na nangangailangan sila ng isang pinuno na may sapat na karunungan at kaalaman, mga minamahal, para panguluan ang buong bansa, mga minamahal ng Israel. Kaya ang kanyang hiningi ay karunungan, ang kanyang hiningi ay kaalaman. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi mo hiningi ang kayamanan, hindi mo hiningi ang katanyagan, hindi mo hiningi ang tagumpay laban sa iyong mga kaaway, hindi mo hiningi ang mahabang buhay, ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman. Ito'y ibibigay ko sa iyo. Amen? At ang mga bagay na hindi mo hiningi ay ibibigay ko rin sa iyo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sabi ng banal na Biblia, naging pantas at matalino si Haring Solomon, walang susunod sa kanyang hari, mga minamahal, na papantay o hihigit pa sa kanyang karunungan hanggang siya po, minamahal ko, ay mamatay. Sabi ng banal na Biblia, ang karunungan ni Solomon, mga minamahal ko, amen, ay umabot sa lahat ng sulok ng mundo. At ang sabi ng banal na Biblia, siya po'y naging tanyag dahil tinaglay po niya ang karunungan at kaalaman na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po tayong mga anak ng ating mahal na Panginoon. Upang hindi tayo madaya, hindi tayo malinlang ng kaaway, hingiin natin ang karunungan na galing sa Diyos. Proverbs chapter 2 verse 3 after verse 11. Anong sabi ng Biblia, mga minamahal? Godly wisdom create a feeling desire to seek and obey God, mga minamahal. Yung godly wisdom na galing sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang siyang naghihikayat sa atin
upang magkaroon tayo ng malalim, mga minamahal ko, na pag-aasam na hanapin ang ating mahal na Panginoon at ganapin ang kanyang banal at dakilang kalooban. Yung karunungan, mga minamahal, na galing sa mahal na Panginoon. Ito po'y naghihikayat sa atin. Amen? Yung karunungang espiritual na galing sa Panginoon, ito po ang kumukumbinsi sa atin. Ito po ang humihikayat sa atin. Dahil naunawaan natin ito, mga minamahal, binuksan ng Panginoon ang ating puso, ang ating isip. Nagkaroon tayo ng malalim na karunungan, kaalaman at pangunawang espiritual. Yung karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon, ito po yung humihikayat sa atin. Amen? Humihikayat sa iyo, humihikayat sa bawat isa sa atin, mga minamahal, upang magkaroon ng malalim na desire, malalim na pag-aasam, malalim na hangarin, mga minamahal ko. At ang sabi ng Biblia, malalim na pag-aasam, malalim na hangarin para hanapin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at sundin ang kaniyang banal at dakilang kalooban. Ano pong sabi, mga minamahal? Proverbs chapter 2 verse 3 after verse 11, "O kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay-bulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-uunawa, kung iyong hahanapin siya," sino po itong minimension ng Biblia? Ito po'y karunungan. Kung hahanapin mo ang karunungan, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang, mga minamahal, parang kayamanang natatago, ito po'y karunungan, mga minamahal. Yung wisdom ang minimension ng Biblia. Kung hahanapin mo ang karunungan na parang pilak at sasaliksikin mo ang karunungan na parang kayamanang natatago, so ibig sabihin, mga minamahal, napaka-importante rin pala na nag-aaral tayo at taimtim tayong nakikinig sa mga pagtuturo ng ating pong mga mangangaral. Sabi pa nga ng aking narinig, mga minamahal, kapag taimtim kang makinig, almost 30% lang ang makukuha mo, mga minamahal, doon sa ipinapangaral ng mga mangangaral. Amen? Kapag taimtim kang makinig. Paano kung hindi ka taimtim na nakikinig? Ongoing ng preaching, palakad-lakad ka lang. Ongoing ng preaching, hindi ka sincerong nakikinig. Ongoing ng preaching, naglalaro ka. Ongoing ng preaching, nag-FB ka. Ongoing ng preaching, nag-YouTube ka. Hindi ka focus sa pakikinig. Yung sensitibo ang nakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, almost 30% lang yung kanila pong mga minamahal, kumbaga nakukuha, napupulot doon sa pangangaral. Papaano yung hindi mga nakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya ang sabi ng ating pinag-aaralan, ituloy natin ang pagbasa sa verse 4. Ano pong sabi? Verse 5, brother. "Kung magkagayoy, iyong mauunawaan ang pagkatakot sa Panginoon." Ito po ang benepisyo, mga minamahal. Yung topic natin is the benefits of wisdom. Kung iyong sisiyasatin ang salita ng Panginoon, ang karunungan katulad ng pilak, at iyong susuriin ang karunungan, mga minamahal, katulad ng natatagong kayamanan, kung magkagayoy, iyong mauunawaan ang pagkatakot sa Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag maunawaan mo yung pagkatakot sa Panginoon, hindi ka magkakasala. Kapag maunawaan mo ang pagkatakot sa mahal na Panginoon, iingatan mo ang iyong sarili na hindi magkasala. Bakit may mga mananampalataya na kahit mananampalataya na, ay hindi pa rin marunong mag-ingat sa kanilang sarili, mga minamahal, sa pagkakasala. Sapagkat sabi ng Biblia, hindi sapat ang karunungan at ang kaalaman na nasa kanila. Hindi nila sinasaliksik ang karunungan katulad ng salapi. Hindi nila sinisiyasat ang karunungan katulad ng pagsisiyasat, mga minamahal, ng ginto, mga minamahal, o natatagong pilak. Kapag siyasatin mo ng buong puso, hanapin mo ng buong puso ang karunungan katulad ng paghahanap mo ng pilak at natatagong kayamanan. Sabi ng Biblia, kung magkagayoy, iyong mauunawaan ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman na galing sa Diyos. So isang napakalaking benepisyo, mga minamahal, hindi ka malilinlang, hindi ka madadaya ng kaaway. Amen? Sapagkat ang kaaway ay tuso at mandaraya. So, napakahalaga bilang isang Kristiyanong magkaroon tayo ng sapat na karunungan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig na nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanino nanggagaling ang kaunawaan at kaalaman? Sa bibig ng Panginoon. Amen? So, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, ginagamit niya ang kanyang mga ngaral
para mangaral ng kanyang banal na salita, sapagkat ang Panginoon ay hindi po bababa na galing sa langit at siya ang tatayo sa pulpito at mangangaral sa atin. Siya po, mga minamahal, ay kakasangkapan ng tao. Kaya nga po, mga minamahal, galangin natin ang mga mangangaral na nangangaral sapagkat sila ay nilalangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano man sila kabata, mga minamahal, sino man sila, ano man sila, may pinag-aralan o wala, sapagkat minsan kahit mga minamalang mga ngaral ay walang pinag-aralan, mga minamahal, hindi nakatungtong ng kolehiyo, ngunit sila ginagamit ng mahal na Panginoon. Napakahalaga na ating respetuhin sapagkat ang kanilang ipinapangaral ay hindi po kanilang saganang sariling salita, kundi ang kanilang ipinapangaral ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa verse 7, kanyang pinapagtaglay ang matutuwid, kanyang pinapagtaglay ang matutuwid at nanggagaling sa karunungan. Siya'y kalasag sa mga nagsisilakad sa pagtatapat. Amen? Upang kanyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Kung magkagayoy, mauunawaan mo ang katwiran at ang kahatulan at ang karampatan na ng bawat mabubuting mga landas. Amen? At ang sabi ng Biblia, sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at ang kaalaman ay magiging ligaya sa iyong mga kaluluwa. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa verse 10, mga minamahal, ibalik natin sa verse 10, sapagkat ang karunungan ay papasok sa iyong puso. Ito po yung pinaka-importante, pinakamahalaga, mga minamahal. Amen? Na maunawaan natin ng lubusan ng kahalagahan ng kaligtasan na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Sapagkat kapag maunawaan po natin ang kahalagahan ng kaligtasan, taglay natin ang karunungan, mauunawaan lamang natin ang kahalagahan ng kaligtasan kung nasa puso natin ang karunungan. Ito po ang totoong karunungan, mga minamahal, wisdom from the heart. Ito po yung mga minamahal pure na wisdom na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang karunungan ay papasok sa iyong puso at ang kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa, mga minamahal. Kaya maramdaman mo po yung kaligayahan, agalakan kapag taglay mo ang karunungan galing sa Diyos. Kabaitan at pagbabantay sa iyo, pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo. Ito po yung blessing, benepisyo na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo kapag taglay po natin ang karunungan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag tayong mapagod mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong mapagod, mga minamahal, sa pagtalima sa kalooban ng Panginoon. Huwag tayong maghimagod sa pagsaliksik ng mga turo at aral na itinuro sa atin ng ating kagalang-galang na pastor. Sapagkat sa karunungan at kaalaman na ating taglay, mga minamahal, dito po tayo lalago, dito po lalalim ang ating pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Godly wisdom illuminate, mga minamahal. Yung godly wisdom, ito po yung nagbibigay ng liwanag, malalim na pangunawa, malawak na pangunawa, at ang sabi ng Biblia, spiritual standing, spiritual discernment from what is wrong and what is right. Mga minamahal, bibigyan ka ng karunungan, kaalaman ng mahal na Panginoon. Magkakaroon ka ng malalim na discerning spirit. Mga minamahal, ito ang ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, karunungan, kaalaman, at pangunawang espiritual ang ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kapag nasa iyo ang karunungan at kaalaman, mga minamahal, ayon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Huling talata po, mga minamahal, aklat po ng Santiago, ang kabanatay 3, ang talatay 13 hanggang talatang 17. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Sapagkat marami pong mga minamahal nagsasabing sila ay matalino, pero sila po yung pangamangmang. Sapagkat ang totoong matalino, mga minamahal, yaong lumalakad, mga minamahal, ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Sino ang marunong at sino ang matalino? Ito po'y tanong ng banal na Biblia. Ipakita niya sa magitan ng mabubuting kabuhayan ang kanyang magawa, mga minamahal, sa kaamuan
ng karunungan. Amen? Kung ikaw ay matalino, balik po muna tayo sa verse 13. Kung ikaw ay matalino, mga minamahal, amen, nasa iyo ang karunungan na galing sa Diyos, ina-accept mo, ina-admit mo na ikaw ay matalino, sabi ng Biblia, ipakita niya sa magitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaalaman at sa karunungan. So doon mo pa lamang mapapatunayan na ikaw ay totoong matalino, mga minamahal, kung makikita sa iyong mga gawa, mga minamahal. Ibig sabihin, ipinapamuhay mo, mga minamahal, ang iyong mga natutunan. Dahil ano ang pakinabang, mga minamahal, kung ikaw ay natuto at ang iyong natutunan ay hindi mo ipinapamuhay. Sabi pa nga ng banal na Biblia, not only a doer, but we also be a mga minamahal, not only a hearer, but be also a doer. Mga minamahal, tayo po ay hindi maging tagapag gawa lamang, sabi ng Biblia, bagkus tayo po mga minamahal, hindi tayo maging tagapakinig lamang, bagkus tayo po ay maging tagapagtupad ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, kung ikaw ay totoong marunong, ikaw ay puspos ng karunungan at kaalaman, ipakita mo sa magitan ng iyong mabubuting mga gawa, ipakita mo sa magitan ng iyong mabubuting kabuhayan, mga minamahal, kaawaan, kaamuan ng karunungan. Sa verse 14, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na panibugho, meron kayong pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsisinungaling laban sa katotohanan. 15, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa taas, kundi, mga minamahal, ito'y nauukol sa lupa, sa laman at sa dyablo. Hindi po ito ang totoong karunungan. Mga minamahal, balik po natin sa verse 15, kay po mga minamahal, hindi ito ang karunungang bumababa, mga minamahal, mula sa taas, kundi ito'y karunungan lang na nauukol sa lupa, karunungan lamang na nauukol sa laman, at karunungan lamang na nauukol sa dyablo. Sa verse 14, mga minamahal, kay po sa 14, anong sabi ng Biblia? Ngunit kayo'y mayroong mapapait ng mga panibugho, mga minamahal, hindi po ito ang karunungan na galing sa langit. Kahit po cum laude ka, kahit summa cum laude ka, kahit degree holder ka, kahit ikaw ay marunong, ikaw ay pantas, ikaw ng pinakamatalino sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, kung ang puso mo ay napupuno ng mapapait na mga panibugho, mga minamahal, taglay sa iyong puso, mga minamahal ko ng pagkakampi-kampi, sabi ng banal na Biblia, ang karunungan na yan na nasa iyo. Amen? Hindi po yan galing sa langit. Yan po'y galing lamang, mga minamahal, dito sa lupa. Ang sabi ng Biblia, huwag ninyong ipagmapuri at huwag ninyong ipagsinungaling laban sa katotohanan. Sa verse 15, sabi ng Biblia, sapagkat, mga minamahal, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, at sa dyablo. Sa verse 16, sapagkat kung saan merong panibugho, kung saan merong pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng mga gawang masasama. Sa verse 16, ngunit ang karunungan na buhat sa itaas, ito po yung mga minamahal karunungan na galing sa mahal na Panginoon. Kaya nga po sabi ng Biblia, ang karunungan na punong-puno ng pagpapaimbabaw, ang karunungan na punong-puno ng pagmamataas, yan po'y karunungan, mga minamahal, na panglupa lamang. Sabi ng Biblia, makalaman, makadyablo, karunungan, mga minamahal ng sanlibutan. At ang sabi ng Biblia, ngunit ang karunungang buhat sa itaas, mga minamahal ko, ay unang-unay malinis. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unang-una ay malinis. At saka mapayapa. Yung karunungan na galing sa taas ay banayad. Yung karunungan na galing sa taas, mga minamahal, ay madaling panaingan. Ibig sabihin, madaling lapitan ng tulong. Yun po'y karunungan na galing sa taas. Puspos ng kawaan at ng mabubuting bunga. Walang, mga minamahal, inaayunan. Walang pagpapaimbabaw. Yan ang karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mabuting bunga, ang sabi ng Biblia, madaling daingan, amen, yung mga minamahal, karunungan, kaalaman na galing sa taas, sabi ng Biblia, wisdom from above, mga minamahal, is pure, amen, dalisay, mga minamahal, walang kapintasan, at ang karunungan na galing sa taas ay mapayapa.
mga minamahal, banayad. At ang sabi ng Biblia, madaling lapitan, punong-puno ng kaawaan, mga minamahal. Meron pong sagana at mabuting bunga. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, wala pong pagpapaimbabaw at wala pong pagmamataas. Yan po'y karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon. Yan po'y karunungan, mga minamahal ko, na makapagbibigay sa atin ng katiyakan sa buhay, mga minamahal, na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong makinig, patuloy tayong magsaliksik, patuloy tayong mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon upang ang puso natin, mga minamahal, ay mapuspos ng karunungan, kaalaman at pangunahing espiritual, at hindi po tayo maagaw, mga minamahal, malinlang at madaya sa anumang gawa at lalang ng kaaway. Sa oras dito, minamahal, tayo pong lahat ay lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na siyang Diyos, Hari at ating tagapagligtas. We need wisdom, mga minamahal, from above. Yung godly wisdom na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang sino man sa inyo ang kulang ng karunungan, ng kaalaman, ay dumalangin kayo sa Diyos na siyang Diyos na pinagbubukalan ng karunungan at kaalaman. Sumunod kayo sa aking panalangin, mga minamahal. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo, mga minamahal. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, sa mga oras nito. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoong Jesus. Dumudulog at nagsusumamo na kami iyong kahabagan at kami iyong kaawaan, mahal na Panginoon. Isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aming buong sambahayan, Panginoon. Kahabagan mo kami, kaawaan mo kami, bigyan mo kami ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una, mga minamahal ko, ay pananampalataya. Patuloy na makinig ng salita ng Panginoon, because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Ang pangalawa, mga minamahal ko, ay pagsisisi, a godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Mga minamahal, taos-pusong pagsisising hindi lamang mula sa ating mga labi, kundi pagsisising mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Sabi ng Biblia, para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ang pang-apat, minamahal ko, ay bautismo sa pagitan ng banal na Espiritu Santo. Kapag makita ng Panginoon iyong katapatan, babautismuhan ka ng Panginoon sa magitan ng banal na Espiritu Santo. At ang Diyos po ang magpala sa ating lahat, mga minamahal. Tayo po'y dumako para po sa ating mga pangangailangan. Manalangin po tayo. Ano man ang desire ng ating mga puso, ating pong mga kahilingan, prayer request, open request natin, sambitin natin sa ating mga labi, mga minamahal, at ang Panginoon ay magbibigay ng katugunan ayon po sa inaasam ng ating mga puso. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Batid mo ang aming mga pangangailangan. Hindi pa po binubukan ang aming mga labi, ay batid mo na ang aming mga pangangailangan. Mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng langit at ng lupa, ng lahat ng bagay, sa iyong lahat ng bagay, Panginoon. Iunat mo yung mapagpalang Ama, Diyos. Bigyan mo ng katugunan ng aming mga daing, mahal na Panginoon, material, financial. Lalo tigit sa lahat, dalangin po namin ng kalakasan, kasigasigan sa paglilingkod sa iyo, na makapagpatuloy kami sa pagganap sa iyong kalooban hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, amen, para po sa ating mga beloved viewers, mga minamahal, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa ating po yung mga screen po ng inyong mga gadget at sumunod po kayo sa aking panalangin ng mga problema. Sawayin po natin, dimuhin ng problema, malutas ka, karamdaman, sawayin natin, dimuhin ng karamdaman, gumaling ka. Mga minamahal, anumang uri ng mga sakit, sawayin po natin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Leading prayer for the love of the Honorable Pastor in the mighty name of Jesus. Lord, aming dalangin sa oras na ito, iunat mo pong iyong mapagpalang kamay, ipatong mo po ito sa aming mga ulo, sa pangunang panalangin po ng aming kagalang-galang na pastor, anumang karamdaman ay gumaling, problema ay malutas, sa pangalan ng Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness, demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty, sickness, be healed
infirmities cast out in the mighty name of Jesus. Demons of leukemia, demons of cancer, demons of diabetes, demonyo ng mga karamdaman, sakit na nagpapahirap sa aming mga kapatiran. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan. Mga minamahal, patuloy po ang ating programa sa lugar na ito. Mga minamahal, gabi-gabi po, mga minamahal, from Monday to Sunday po ang ating programa. Mga minamahal, sa ating pong Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa dako ng Zamboanga, mga minamahal, Peninsula, Western Mindanao. Ang ating pong address, mga minamahal ko, ay Sunto Tala, Lumbangan, Zamboanga City po. Ang ating regular na gawain dito po, mga minamahal, sa ating gawain, mga minamahal, sa dako ng Tala. Ang ating oras, mga minamahal, every Wednesday po, mga minamahal ko, ay alas 3 ng hapon hanggang, mga minamahal ko, alas 7 ng gabi. Every Friday, overnight prayer po natin. Ito pong week na ito, ang ating oras ay alas 10 po ng gabi hanggang madaling araw ng Sabado. At sa darating na linggo, alas 10 po, mga minamahal ko, ng umaga ang ating simula, mga minamahal, at tayo po'y matatapos, minamahal ko, ay alas 3 po ng hapon. Following week, mga minamahal, next week po, ang ating schedule ay mayroon pong pagbabago po, minamahal, gawa nga po na by next week ay darating na po yung ating mga minamahal krusada sa dako po, mga minamahal ko, ng Imelda, Zamboanga, Sibugay. Meron po tayong 2 days upcoming crusade, mga minamahal, this coming June 15 and June 16. Yan po ay araw ng Sabado at araw po ng Linggo. That's why nagkaroon po ng konting pagbabago yung ating schedule para magkaroon po tayo ng, mga minamahal, mas mahaba-habang oras na preparasyon para po sa krusada na darating this coming June 15 and June 16. Kaya following week, hindi po yung week na ito, following week po, mga minamahal, mayroon pong pagbabago, changes, yung ating pong mga schedule. Yung ating Wednesday ay gagawin nating Martes. Ang ating oras ay alas 3 pa rin po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yung ating overnight prayer ay gagawin nating Thursday po, mga minamahal, at hindi po ito gabi natin isasagawa. Tayo po ay magsisimula sa alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito po ay gabi ng Thursday, mga minamahal. At mga minamahal, ganun din naman po, mga minamahal ko, sa araw ng Linggo, meron po tayong gawain, mga minamahal, sa lugar na ito. Pero yung mga nearby outreach natin, mga minamahal, katulad ng gawain sa dako ng L6, sa dako ng Ipil, outreach natin sa dako ng Ipil, sa dako ng Malangas, wala po tayo munang mga gawain sa mga outreach natin na yan. Lahat tayo ay doon sa ating krusada, sa dako ng Imelda, mga minamahal, Zamboanga, Sibugay, mga minamahal. Tayo po ay nasa auditorium o gymnasium ng sentro ng Imelda, mga minamahal. Araw ng Sabado, ang ating oras, mga minamahal ko, by June 15, yan po'y araw ng Sabado, tayo po'y magsisimula sa 1:00 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At pagdating naman po ng araw ng Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po, mga minamahal ko, ng hapon. Patuloy po tayong maglingkod at umantabay po sa ating mga announcement dito po sa ating Jesus Miracle Hour para po, mga minamahal, sa ating po mga further information. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat, mga minamahal, at tayo po'y dumako sa ating pananalangin, sa ating pagtatapos, mga minamahal, sa ating closing prayer. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras nito. Salamat, Panginoon, matagumpay naming na isagawa ang aming pong Jesus Miracle Hour, ang programang ito, Panginoon. Salamat sa iyong paglalangis, mahal na Panginoon, sa iyong mga banal na salita na aming naipangaral, mahal na Panginoon, ito'y tumimo, rumirip sa aming mga puso, mahal na Panginoon, at maging, mahal na Panginoon, kalasag namin sa aming paglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Sa aming pagtulog, patulugin mo kami na himbing sa gabing ito, ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain, bago sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mo, Panginoon, ang aming makita. Sa po ng panalangin ng mga pastor, mahal na Panginoon naming sinasaway, anumang mga panganib, kapong ang disgrasya, sa pangalan ng Jesus. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po kanyang dakilat banal na pangalan mula po dito sa ating studio, mga minamahal, sa ating technical side, beloved brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.